Alright guys, good morning. May gagawin tayo ngayong araw na to, project dito sa likuran natin. Pero bago natin simulan yan, kasi nga nung nakaraan, diba, nakita nyo, kung napanood nyo, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo. Nung nakaraan, bumili tayo ng fridge. So, kasya naman siya dito, pero kailangan nating gawa ng something patungan para basta. Mamaya, papakita ko sa inyo. So, ngayon, bago natin simulan yun, ito may gagawin tayo dito. Kasi ito naman kasi, nung nakaraan, siguro napanood nyo sa reels ko, bumili tayo ng parts, yung rubber nga sa boat trunk natin. Bumili tayo, ito galing sa Partsok, Dubai. So ayan yung mga brands na hawak nila. So parang ano to, warehouse na mga parts ng sasakyan. Halimbawa may hahanapin kayo na parts ng sasakyan na baga mahirap hanapin sa mga dealership. Like yung sa akin, meron naman sa dealership, pero sabi nila galing daw ng Japan. Mahal eh. So dito nakuha ko lang siya ng kalahating presyo kumpara dun sa binigay sa akin ng quotation ng dito ng Suzuki para dito. Sabi nila galing pa daw ng Japan. Ito galing din naman ng Japan kasi warehouse to. Kung meron kayo hinahanap na parts na medyo namamahalan kayo sa dealership, tayo nyo dito sa Partsok. Ang nga lang may shipping kasi galing siya ng Dubai. So medyo tataas din ng presyo, pero panalo ka pa rin. Yun, bukod sa rubber na binili natin, ito may binili tayo dito para dito sa itong shift ring natin. Kasi ano, ito nga, lutang na yung ano niya, chrome. Umangat na ito, natanggal na nga eh. Papalitan natin. So ito yung binili natin. Shift ring. Mura lang to. Parang $20. Mahal to sa dealership, tinanong ko. Original din naman. Ayan o. Made in Japan. Genuine din. Ayan, ito lang naman siya o. Ayan o, bago. Chrome ring. First time ko magkabit nito. First time ko rin magtanggal. So, alam ko may tanggalan to dito eh. Pag-aralan na natin. Ito lang yan yung napanood ko sa YouTube yung paano mag-install ng car stereo. Ito, walang video sa YouTube kung paano magtanggal ng ring. So alam ko isa lang tanggalan nila, yung gilid lang. Ito may plastic ring na to. Ito lang siya tatanggalin lahat. Sa susunod, ito naman ang papalitan natin, pero wala pa tayong budget sa ngayon kasi medyo mahal yung Android nito eh. So sana lagyan ng Android. Susunod na lang. Sa ngayon ito muna, inuunti-unti ko para medyo gumanda-ganda naman. Ito nga, nakalimutan kong bilhan ng shift knob eh. Medyo tuklap na. Susunod na lang, babalik tayo doon sa Partsok. So lahat ng nandito sa dash, electronics niya, dito mo lang siya matatanggal. Yung mga tornilyo niyan, lahat to. First time no? DIY. First time lahat eh. Kahit yung Honda Jazz ko, first time ko rin kinalkal yun. Ito lang ba? Dandahan natin kasi baka may masira tayo eh. Ito oh. Baka may mabali tayo. Baka may mabuno tayong wire tapos hindi na natin may balik. Ito
naman tayo expert sa mga ganito. DIY nga lang eh, learn from your own. Di na pala kailangan tong hindi na pala kailangan tanggalin yung screw. Hiwalay pala siya. Counterclock yung lock niya. Yun. Wala, tanggal. Itong lock niya, magagamit pa natin to. Uli. Hindi na natin gagamitin itong bago. Pero pwede rin naman itong bago. Baka brittle na itong luma eh. Bago na lang. Anuhin naman natin itong bago. Sayang naman. Kaya nga tayo bumili, diba? Ito yung bago na gagamitin natin. Ito is bagong plastic. Hindi siya marupok. Ito na yung bago. Ito na yung luma oh. Meron ng tuklap na chips na. Tsaka ito parang umangat na to yung plastic nya. Nag-angata na. Parang aluminum foil lang na binalot sa plastic. Ito yung bagong chrome ring natin. Ito lang. Babalik natin na ulit dyan. Pero pupunasan muna natin kasi marumi. Nabuksan na rin naman na natin, so pupunasan na lang natin. Go. Balik na natin. Same position. Tapos yung lock. May ABC pa. Ito C. Ito yung sa C. Yun. Tama. ABC. Tama nga siya. Kasi itong mga lock na to, meron siyang ABC. Itong trim na to, merong tatak siya A, ABC. So itong lock niya, doon din siya kung saan siya natapat, like to C. Ito rin sa may bandang C lalagay mo para or else pag nilagay mo yung mga lock na to sa ibang lugar, tatama siya dito sa plastic na to sa mga gilid-gilid. Kasi iba yung design niya, tulad nito, yan o. May mga plug kasi sa gilid, tatamaan niya. Kaya siya, meron siyang specific na place lang na doon mo siya ibabalik din. Hindi siya pwede magpalit-palit. Yun, tapos na tayo. Marami lang tayong salita, kaya matagal, pero mabilis lang siya. Siguro mga 3 minutes, less than 5 minutes, tapos ka na. Babalik natin uli. At least something today na may natutunan tayo. So sana guys may natutunan din kayo sa DIY natin. Pinishare ko lang itong mga pinaggagawa ko sa journey natin sa Vitara. Sa mga yung mga gusto nyo mag-Vitara din. So ayan, ito kinakalikot natin para malaman nyo rin. Tapos ipupush down lang. Dalawang clips. Dalawa kabilaan, so apat na clips. Yan, yun. Yan, may movement talaga siya pero hindi na siya matatanggal. So, ayan na guys, ang ating chrome ring, brand new.
Ito na lang sa susunod yan, no? Tuklap na yung kulay. So okay pa naman to, kukulayan na lang natin, sprayhan na lang, no? Parang ito nga, natuklap na nga rin to sa dating owner, siguro natamaan lagi ng braso, kaya natanggal na yung kulay. Naghanap ako ng trim nito, wala ito lang meron sila sa tindahan ng parts hook. Itong buong gilid na to wala. So siguro magpapatimpla na lang tayo ng kulay na ganito, tapos pinturahan natin, kasi sahama ko na rin to, hindi ko na to papalitan. Okay pa naman to, pinturahan na lang natin. So sa ngayon yan, babalik na natin tong dalawa lang pala tinanggal natin, dalawa na screw, hindi na pala kailangan to, yung screw pala na tinanggal natin para sa buong part pala na to, kasama yung cover ng tunnel, hindi na pala kailangan yun, babalik na lang natin. And tapos na tayo. Pitan na rin natin yung iba kasi may mga langit-ngit baka may mga lumuwag, pitan na lang din natin. So far okay naman yung mga tornilyo na, may mga maluluwag kasi may mga maluwag na yung iba sa katagalan, siguro may mga langit-ngit. Minsan lang tayo magbukas, so hipitan na natin. Plastic trim para malinis naman yung kabila. Kanina tinanggal natin mauna sa baba, ito naman mauna sa taas. Counterclock. Ba? Yeah, there you go. Side. Testing natin kung gumagana yung shift, mamaya hindi, no? Ayun. Mamaya pag may parang may nakabara, yari tayo. At least testing natin ngayon, smooth, wala namang nabara. So ngayon, tapos na tayo, dito na tayo sa likod. Buti na lang hindi natin naitapon tong plywood na tira natin. Sayang naman. Bala ko talaga itapon to, sabi ko wala nang paggamitan. Baka may paggamitan tayo, so sayang naman to kasi medyo malaki-laki pa. So tama-tama. Kasi ito, diba sabi ko sa inyo nakaraan, nakabili tayo ng fridge. Ito, gagawa natin to ng patungan doon. So mamaya natin ipakita sa inyo kung anong kinalabasan. Sa ngayon, ito yung nabili natin, pakita lang natin sa inyo. Tapos dahil yung kasama niya ito lang 12 volts na wire para dito. Bumili na rin ako ng separate kasi hindi siya kasama sa package. So guys, gawa pala siya ng Omni products. Ano naman to, 240 volts para dito, para pwede mo siyang isaksak sa saksakan ng bahay. Gagawin ko kasi papalamigin ko muna dito, saksak ko muna somewhere there bago natin ilipat sa sasakyan. Dapat malamig na siya para tipid din sa 12 volts natin. Ito na yung freezer.
pag negative 18. Pag binabaan mo, ito ang chiller. Yan, chill siya up to 10 degrees. Ang temperature ngayon is 21 pa yung nasa loob. Ano naman tong manual na to? Turbo manual mode. Okay, set natin siya ng set natin ng 5 kung lalamig. So ngayon nasa 21 pa siya eh. Tingnan natin mamaya kung lalamig siya. Anong oras ngayon? Yan, 10:37. Tingnan natin kung ano siya katagal bago ma-reach yung 5 sa house vlog. Tawagin mo ko pag ano, nag 5 na siya. Tingnan mo lang ha. Degree? Oo, nasa 21 pa lang siya ngayon eh. Set ko ng 5 kung ilang minutes siya. 37 to eh. So 10:37, let's see. Balikan natin mamaya. Meron na tayong ginawa dito na draft nyo nakaraan araw. So ginuhitan ko na, sinukatan na rin natin. Ito sa guys oh. Sa mamaya makikita nyo kung ano magiging itsura niya. Magsukat muna tayo ngayon. Kailangan natin ng 14 inches. Dito tayo sa gilid magsimula. 14 inches. Or 18 muna tayo. 18. Silipin natin yung fridge natin. Yun, 5 na. 5 in oras na. Yun, less than 30 minutes. 37 yung kanina, ngayon 57. So less than 30 minutes siguro. Hindi ko na nabantayan eh. Pero nag 5 na siya oh. Mabilis lang. Hindi kung malamig. Malamig na oh. Yellow na nga yung gilid oh. Mabilis. Okay. Mabilis lang. Yung nga nito may dilaw to si boss. Diba? Pwede na. Tama lang. Mga na eh. Pag nag-reduce yan. Nagdagan mo na lang ng toyo. Lagyan mo ng toyo to? Hindi toyo. Yung ano, dark soy yung nilagay mo mamaya para mag-itim. So, kailangan natin ng ano pa simple natin? 18 yan. Kailangan natin ng 20 naman. So bago natin ito i-screw ko muna itong one side, yung kabila hindi muna kasi mamaya hindi may mga pagbabago doon. So test fit natin ito. Sa tingin ko ito pwede na, test fit natin para dali natin ito doon para makapag tayo.
Nag-testing muna tayo bago natin i-screw. Kasi meron mga pagbabago nga. Yung iniisip ko na kakasya, hindi pala. So meron tayong pagbabago dito na gagawin. Ito puputulan natin. Kasi mahaba siya. Dulo natin to para parang tuyo na yata. Meron pa. Kala ko tuyo na. Meron pa tayong glue. Na lang dito. Ano ba yung natin? So yun eh. Magbabawas pa tayo dito. Punta ulit tayo dun. Sukat tayo. Kasigurado. Ayan, mock up natin. Yun, perfect oh. Sakto talaga. Ito na lang. Saan siya abot? Yun, tapos na tayo guys. Okay na to. Pintura na lang. So lalagyan pa natin ng line dito sa ibabaw.
para yung fridge natin siguro hindi mag-shift ng ibang lugar. Meron pa ako dito mga sticks eh. Meron pa tayo dito ang stick. Gamitin natin to, sayang din to eh. Ito yung magiging stopper ng fridge natin. So far yan yung ano natin. Test fit nga natin doon. Punta tayo dito. Test fit natin. Test fitting. Yun. So, magiging ganyan siya. Tapos kukunin natin yung fridge mamaya para masukatan natin kung saan natin lalagay yung stopper niya, para pag nag-turn left and right tayo hindi mag-shift yung fridge natin, naka-steady lang siya sa pwesto niya. Yun, perfect. Pantay na pantay oh. Parang sinukat. Okay siya. Ito yung susukatan natin para hindi siya gagalaw. Sintay. Ayan o. Hindi rin siya lalapit dito sa extension natin ng paa para hindi siya tatamaan. So ganyan. Nalagay tayo dito ng sagad na lining sa gilid. Tapos dyan dapat sagad din siya sa likod para hindi siya tatama. Alang stopper natin dito dapat pala hindi tatama dito sa, hindi naman siguro aabot yun sa may saksakan. Witan muna natin. Kaya ito, lagyan ko ng stopper sa gilid para hindi siya mag-swing o mag-shift ng ibang position pag nag-turn left and right ako ng bilisan. Ayan, steady lang siya dyan. Dapat nilagyan mo space, tapos nilagyan mo ng ano? Space. Nilagyan mo space, nilagyan mo ng Carpet? Oo. Dito sa gilid? Oo. Okay na yan. Para ko nga lagyan ng carpet sa ilalim, pero bago nilagyan ko sa ilalim, aangat na siya. Ayan mo na. Titignan ko, may sukat, may carpet pa naman ako dyan. Pag nilagyan ko sa ilalim, titignan ko, mamaya lalabas naman na. Okay na. Yan, okay na yan. Tapos kulayan ko lang ng itim. Oh, pansamantagal na yan. Dati pa tayo nakakabili ng sakyan. Bili na naman? Kalayo yung biyahe natin. Parami yung dala. Right. Meron pa tayong extra carpet. Gamitin na rin natin to. Lagyan natin to sa ilalim para may absorb yung fridge natin. Ba madaan tayo sa mga rough road. Hindi siya masyado matagtag. Sayang tong carpet natin. Lagyan natin dito.
Tsaka meron pa tayong kunting adhesive. Sayang naman. Buti hindi ko tinapon. May mga tira-tira pa tayo eh. Hinayang ako eh. Sabi ko baka magagamit ko to. Magagamit na natin. Sayang pag adhesive na to. Bilisan na natin kasi madali pala tumatayo. Nahanginan. Basta na-expose siya, ninigas ka agad. Hindi siya matuyo kumpara mo sa rugby. Natagdan natin baka matuyuan tayo. Sana magkapalit. Mabutan tayo ng pagtuyo eh. Mabilis na matuyo to sa rugby. A few moments later. Tuyo na siguro tong gawa natin. Summer na, lumamig na naman. Kahapon sobrang init. Ngayon ang lamig. Ito magkakakit tayo nito. May laging ano dito, sipon o buo kasi init, lamig, ulan. Ayun, lamig oh. Tuyo na to. Hiwain na natin yung gilid. Pati yung pintura tuyo na rin. Dito sa kabila. Yun. There you go guys. Tapos na ang ating project. Lagay natin to doon. Ganyan lang siya. Ayos. Sukat siya dito sa railings ng upuan. Wala siyang galaw. Testing natin chinelas dito. Dalawa, kasya. Pwede. Tapos yung fridge, pwede natin. Yun, swak. Swak sa lagayan. Same time, bubuksan pa rin. Ito. Yan, at the same time. Yan, ganyan na siya. Di na yung gagalaw. Ayun, pantay na rin dito. Ayos na ayos. Oh. May nag-movement nga lang siya ng konti. Tanggalin na rin siguro natin tong carpet eh, no? Nilagay ko kasi yun o, nagalaw siya dahil siguro may foam o hindi pantay yung flooring na sasakyan. Ito may mga malalalim na parte, panalim nito, mataas sa kabila. Ba't kaya nagalaw? Ayun nga, tanggalin yung carpet, baka magbago yung naalog eh. Ayun yung flooring niya talaga hindi pantay. Lalo ng bandang gilid. Nagalaw talaga siya. Ang ganda na. Kasi ito, pag nilagyan mo ng tsinelas, wag walang carpet, dudumi yung pinaka carpet niya, original sa ilalim. Tapos mahirap na linisin. Hindi mo naman ito natatanggal.
sayang din naman to. Lagyan na lang natin dyan. Malambot dito oh. Hindi pantay yung flooring, kaya nagalaw siya. Bakit konting bagay lang naman yan. Kung nagalaw, hindi nagalaw. Ito naman, bubuksan pa rin natin to. Yan, walang sabit. So yeah, yan na yung extension ng paa natin. Pati ito, kasama na. Approved na by Rowan Daily. Yan, ready na tayo sa biyahe natin next 2 weeks from now. Meron na tayong fridge. Pagdala na tayo ng mga pagkain natin sa campsite na walang mga bilihan ng pagkain. Ganyan siya. Dito, tsinelas, sapatos, ilalim. Ilagyan ko talaga ng space. Hindi ko na silaga dito kasi hindi naman aabot yung fridge dito. Alright guys, that's it for today's video. If you like this video, please like, subscribe, and see you on the next one. Thank you for watching. Bye-bye. At kung gusto mo pa ng Buhay Australia content, follow for more.